Anyway, bago ako magpaakyat sa aking tindahan, ay gusto ko lang i-topic ng bonggang-bongga. Pasensya na, hindi ko na talaga matiis si Auntie Claire. At saka gusto kong saluduhan si, Ma'am Eden, Eden Susara? Ano niya, pangalan niya? Teka. Kasi, alam niyo reporter sa Net25 na laging nandun sa nandun sa press briefing parati ni Auntie Claire. Ayan, okay. Siya yung laging nagtatanong ng mga spicy question. Tapos pag nagtanong siya, nati-trigger na si Auntie Claire. Ito yung panonoorin natin tong kanina nung pinapanood ko to sa kotse, tawa talaga ako ng tawa eh. Ito yung press conference kahapon. Tapos today, merong uling press conference si Auntie Claire. Yung press conference ni Auntie Claire kahapon, 28 minutes, 50 seconds. Yung press conference today, 8 minutes lang. Ayan. But anyway, ang papanoorin natin yung last part lang nung press conference ni Auntie Claire. Ayan. So, gusto ko kasing tumawa ng bonggang-bongga. Kaya panoorin natin. Good morning po, Yusek. Balikan ko lang po yun dun sa Ay, di umanoyal. Opo, sinabi niya po. Yeah, At wait tinanong lang. po natin siya kanina kung ano ang kanyang mensahe. Yun daw po ay unacceptable. Okay, salamat po. Thank you po. Eden Santos, Net25. Good Eden morning po, Santos. Yusek. Eden Santos. Balikan ko lang po yun dun sa di umanoyal pulveron na video ni Pangulong Marcos. Sabi niyo po kanina ay naimbestigahan na yan, pero biglang iimbestigahan pa ng DOJ at NBI. At napatunayan na po na ito ay fake dun po sa isinagawang pagsusuri from yung Indian company. Wala po bang plano ang Malacanang, especially ang Pangulong Marcos, na magpa-hair follicle test na siyang hinihingi po para matuldukan na itong issue po ng di umano'y paggamit ng ipinagbabawal na gamot ng ating Pangulo? Sino po ba ang humihingi? Marami po sa ating mga kababayan ang sa Si Auntie Claire, no? Sino po bang humihingi? Sino po bang humihingi? Talaga. social media na nagre-react dito po sa ipinapalabas na video na ito. Actually, parang na-die down na po ito before dahil nga sasabi nga na Malacanang it's a fake. Pero biglang nabuhay after po nung ginagawang investigasyon mismo ng Kongreso, ng Kamara. Kaya po muling lumabas itong video na ito. And sabi nga po nung vlogger na si Miss Pebbles Conanan, ay si Attorney Harry Roque, yung mastermind nitong video. Pero inamin naman ni Miss Maharlika, yung another vlogger, na parang siya yung nagbigay lang kay Attorney Roque. Kaya ang tanong ko po, sabi niya sa social media hinihingi. Sino po in particular ang masasabi niyo sa akin humihingi ng ganitong klaseng pag-test? Ang atin pong mga kababayan Sino na po in particular? pwede po sigurong... Ikaw na po ba? Sige po. Kayo po ang humihingi? Okay. Kaya po masabi lang ninyo na mayroong humihingi. Pero marami po sa social media po kayo ay nagbabasa po sa SOCMED, Madam Yusek. So, isa ka nga sa humihingi. Kasi po gusto Sige, tanong ko nga, isa ka ba? Kasi we have to be specific on this. Isa ka ba sa humihingi? Auntie Claire, no? Why do you have to be specific on it? Auntie Claire! So, sino nga humihingi? Ikaw ba, Sas? Ikaw ba? Bakit mo hinihingi sa ang drug test, ang hair follicle drug test? Ikaw ba? Huwag ka tumama, Sas! Ikaw ba ang humihingi? Hindi, ang gusto ko kay Auntie Claire. Huwag kang tumama! Ikaw ba? We have to be specific here, Sas. Hindi, ang gusto ko kasi kay Auntie Claire, naratel siya dito sa question na to, no? Oo. Yung
Sino pong humihingi? Parang ano no, paano ko kaya i-eme tong question na to? Hindi alam mo itong ano to eh, yung kunwari jowa kita, babae ka, ako yung lalaki. Edi, madaling araw na. Papasok. Bakit ngayon ka lang? Hoy! Sino naman nagsabi ngayon lang ako? Kakapasok mo lang, di ba? Sino nga nagsabi? Nakita kita, kararating mo lang. Sino nga nagsabi? Nakita niyo ba ako? Kakapasok mo lang. Mainit pa yung sasakyan mo. Hindi nga. Sino nga nagsabi? Ikaw? Ikaw ba nagsabi? Yung sinungaling na jowa, yung huling-huli na, nagsisinungaling pa din. Ano? Kaya talaga, Auntie Claire, hindi talaga magtatagal yung relasyon natin, Auntie. No? Hindi, parang Nakakaloka. ano talaga siya, full mood talaga siya dito. Ina. Auntie Claire, pag nakita ko ng mga apo-apo mo, tangina. Sino nangihingi? Sino ba nangihingi? Ikaw ba? Bakit nangihingi? Sino ba nangihingi? Ikaw ba? Ikaw? Ha? Ikaw? Ako sa putang ina mo ka. Hindi specific. Dapat meron tayong so, yung mga TikToker dito, dapat ikat nyo tong video na to. Ikat nyo tong part na to. Sino ba nangihingi? Tapos, tas ano ninyo, yung, ang tawag dito, yung, Ako. Sabi niyo ako na. Ako, ganon. Tapos, ikakat ninyo, tapos i-duet nyo ulit, ako, ganyan. Hanggang sa madami nang nangihingi. Diba? Hanggang sa dumami na ng dumami. O, i-duet niyo yan, ha? I-duet niyo yan sa TikTok. Oo. Pero talaga, alam mo yung napanood ko ito, sabi ko, paano pa-bizarre si Auntie Claire? Bex, hindi pa nagtatapos dun sa, ikaw ba ang nahihingi? Ikaw ba? Hindi Hindi nga, pa eh. nagtatapos. Meron pang kasunod. Eto. Ang mga kababayan po So, natin. isa ka sa humihingi. Actually, I'm a journalist. Hindi Yes, nga, naman po tanong ako ko humihingi. Pero parang gusto ninyo na meron lang kayong Basihan. basihan. Sino nga po? Kasi sabi niyo po kanina, ay napanood yun niya yata sa social Opo, Madam media. Sino po? Yusek, syempre kami po ay mga Pilipino rin. As a journalist, gusto po namin na hindi fake news. Yun pong aming ibabalita sa taong bayan. Okay, so humihingi po. Si Nagdidiman. Attorney Vic Rodriguez, di ho ba Okay. matagal na rin naman niyang hinihiling niyang hair follicle test. Okay, tanong po natin. Ano po ba ang basihan para sa paghingi at i-demand sa Pangulo ang isang hair follicle test? Ito po ba'y may pagbibintang na siya ay di umanong gumagamit ng illegal na droga? Kung may pagbibintang, liliwanagin po natin. Kung may pagbibintang sa Pangulo, yung nagbibintang ang dapat na magpatunay kung may ginagamit man o wala. Hindi po pwedeng gumawa ng kwento, walang basihan, isang guni-guni para masira ang Pangulo, at walang basihan. Kahit saan po na kaso, kung sino yung nagbibintang, siya ang magbigay ng pruweba. Hindi nyo pwedeng sabihin na, ito, gumagamit ka, patunayan mong hindi. Hindi po yon ang tamang logic. Kayo po na nagbibintang, kayong humihingi at nagdidiman sa Pangulo, kayo muna ang magpatunay na mayroon siyang ginagawang mali. Kapag wala po kayong napatunayan, wala po kayong karapatan humingi sa Pangulo ng anuman demand patungkol sa hair follicle test.
Hindi, alam mo, Thank you po. itong Salamat. ginawa to ni Ayun, Claire. nagpatay ko agad na si At dito po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat, Malacanang Press Corps, at magandang umaga para sa Bagong Pilipinas. Nahagard siya, Bex, tinapos niya yung press con. pero ang ano niyan, kasi nagva-viral na tong ano niya eh, yung kanyang, oo. And dito na mamumulat yung marami sa ginawa ni Claire. Girl, kung hindi ka pa mamulat sa ginawa ni Claire. True. Kasi Claire talaga ang bagong bayani, Char. Tagapamulat. Tagapamulat. Pero ano lang ang tawag dito. Diyos ko po. Ay. Yung sinasabi kasi, let us just, let's just, for the sake of yung mga tao na hindi nakikita yung significance ng Pulveron video, okay? Yung Pulveron video, whether it is real or not, okay, is just one of many badges that the president is not in perfect shape, okay? Isa lang yun sa maraming badges na yung ating presidente ay addictus benedictus. Okay? Yung clamor for hair follicle test. Okay, kasi ito si pinipiloso po tayo ni Auntie Claire na ordinarily if you are in a court setting, Auntie Claire, kung sino yung nag-a-allege, siya yung nagpapatunay. Tama ka doon. Kung nasa korte tayo, Auntie Claire. Okay? Kung nasa korte tayo, kung sino ang nag-a-allege, siya ang dapat nagpapatunay. Auntie Claire, nakalimutan mo wala tayo sa korte. Okay? Wala tayo sa korte. And we, the people, na nagbigay ng mandato dito sa administrasyon na ito, dito sa presidenteng ito, have all the right to ask the president whether or not addictus benedictus siya o hindi. It is the duty of the president to remove that doubt from our minds so that we could stay confident na nasa matinong kaisipan ang presidente. The people have the right to ask. Okay? Ngayon, kung iniisip ninyo na kailangan kami ang magpatunay, bakit pa kami hihingi ng hair follicle test? Kung kami rin lang naman pala magpapatunay, tanga ka ba, Auntie Claire? Si Auntie Claire naman, I mean, yung mga ganitong salita, seryoso lang ako, Auntie Claire, sorry Auntie Claire, but I have to be very, very serious about this because you are on your official function, no? And saying this bullshit. And pasensya na, I really have to deal with this seriously. Kasi nagtuturo ka rin ng mali sa sambayan ng Pilipino. Na as if we are in a court setting at hindi kami pwedeng magtanong. Huwag mo kami pinuputang ina. Okay, wala tayo sa korte. Ang hinihingi namin dito ay katibayan at karapatan ng taong bayan na malaman whether or not the president is in perfect shape. Na hindi siya addictus benedictus. Okay? There are so many badges. May PIDEA leaks. May testimony ni Nikki Cositeng. Merong mga kwento ni Cathy Binag. Merong Pulveron video. It is not as if yung Pulveron video lang yung nagsasabi at nagtuturo na itong presidenteng to ay addictus benedictus. Dumugo pa yung bibig ni BBM nung nakaraang araw. Nakitaan pa siya ng powdery substance nung kamakailan. There are just so many badges that the president is addictus benedictus. And all you need to do is to remove that doubt from the mind of the people. And that is the obligation of the president.
Wala tayo sa korte, madam. Nandun pa lang tayo sa preservation ng mandato kasi hindi kami bumoto sa adik. Kung alam naming adik yan, di namin iboboto yan. So, sobrang ano na lang, no? Ayoko sana rin talagang pansinin tong content niya, mga press ko ni Auntie Claire. Pero kasi, yung ganyang deliberate na pangbobobo sa mga Pilipino is just so unacceptable for me. Madam, mahiya naman kayo sa kulay ninyo, madam. Talaga? Pipilitin nyo na ang sambayan ng Pilipino magpapatunay. Kung walang mapatunayan, ay huwag kaming maghingi ng hair follicle test, huwag kaming manghingi ng drug test. Talaga? Bakit hindi nyo kami supalpaling lahat? Nakakapag-party nga yung Pangulo every weekend. Di mano ba naman yung drug test? Hindi naman yun aabot ng maghapon. Hindi nyo kayang i-accommodate yung request ng sambayan ng Pilipino? Nakakapag-party nga kayo magdamag dyan. Halos linggo-linggo meron kayong party. Dami yung mga kinembot na mga social functions na pwede namang hindi nyo puntahan. Hindi naman uubusin ang oras ng presidente ng hair follicle test eh. Anong kinakatakot nyo? And the more that you, beat around the bush, the more na talagang nagkakaanuhan ng mga tao dito na addictus benedictus ang Pangulo. Actually, sa totoo lang, kung ako dito sa administrasyon na to, ang ano-ano nga ng mga Pilipino eh. Itong drug issue na to, dapat nagre-revolusyon ng mga tao eh. Di nga nagre-revolusyon eh. All you need to do is to remove that impression na adik ang Pangulo. And you do not want to do that. At sa mga kapwa ko Pilipino naman, my God. 'Di ba? Bakit hindi kayo offended na ang nagko-call ng shots dito sa bansang to ay possibly addict? Ako, matagal ko nang tinanggap na ang mga Pilipino ay, diba, sabi ko nga sa'yo, siguro mga secondary incarnation. Diyos me. Mga 2282. Pag na-reincarnate ako ng 2282, tapos 2325, ayan, baka pwede pa tayo nag-uusap tayo ng ganito. Naman, my God. Oh my God! I remember from my past life. Were you a John? John? It reminds me, I don't know, like 200 years ago. Like, John. Pero yun na nga. Nagugutom ako. Kakain muna ako, girl. Magpaakyat ka na.